So yun, nandito tayo ngayon para alamin kung ano nga ba yung mga bet na food ng ating mga madlang people. Ayan, mapabata, matanda, yung ating mga kabataan ngayon, ano nga ba talaga yung pinagkaiba ng mga taste buds nila. So alamin natin, kasi syempre nagdi-differ yan, just like me, gusto ko na fried chicken. Ikaw, ano gusto mo? Gusto ko fried chicken din ang gusto Ay, fried chicken na lang. Ay, ba? Jollibee yan? Jollibee ang gusto niya. Jollibee! Ang gusto na lang yung Jollibee. Ano nga naman fried chicken? Ano nga lang fried chicken? Papalay mo pala, hindi na 10 lang doon sa tabi kalsada. Pero yun na nga, isimulan na natin. We're gonna take some videos and mag-observe tayo kung ano ba talaga yung mga gusto niya ng food. So, let's go! Come on! Sige po. Pwede po kayo mag-hi sa camera. Hi po. Hello po. Sige po. Kain lang po kayo. Ay, pati. So, based po sa observation namin and sa na-interview din namin ng kahit saglit lang yung napili namin is yung minor, yung bata. And favorite nilang kainin is rice, burger, and any dessert. So, para sa akin naman, based sa observation ko is, sa mga adults, parang more on rice meal yung mga gusto nilang kainin dito sa Jollibee. Like, example nito is yung chicken with rice, burger steak with rice. Yan, yun yung mga gusto nilang kainin. Kasi nga, kapag tumatanda tayo, parang mas gusto na lang natin is yung may kanin kung saan kumbaga ay doon tayo mabubusog. Yun yung para sa akin sa observation. Based dun sa nakita kong pogi. Halos ang mga in-order nila is chicken with spaghetti, float, and any soft drinks, and yung mga in-dessert din. Yun lang. Naman sa mga senior citizens, based po sa observation namin, is mga in-order lang po nila is yung normal na pagkain, katulad ng kanin, chicken, tapos hindi din sila mahilig sa mga tamis na mga pagkain, katulad ng mga desserts, mga gano'n. Kumbaga, nagsesettle lang sila sa normal na pagkain ng mga kinakain nila dati or sa mga normal foods na kinakain nila sa pangalawa. So, yun, nakita na din namin yung differences. Though may mga similarities yung mga bet nila sa food. Thank you po! Diba? Ako may-ari na Jollibee. May similarities and differences naman sila sa mga bet nila na food. Like, yung nga, nabanggit kanina, na yung mga youngsters natin, yung mga kiddos, mahilig sila sa matatamis, sa mga like, coke, sa mga ice cream, ganyan. And also, sa mga fries and spaghetti, yan talaga yung karaniwan. Kahit yung mga pamangkin ko, yun lagi in-order. And, yung mga youth naman natin, mahilig din sila sa kanin. Kasi syempre, energy nila yun sa pagpasok sa school, lalo na tapat ito ng high school. And also, mahilig din sila sa matatamis. Pero hindi naman super kasi nga, nagbabudget din sila. Mahal kasi yung Jollibee ngayon, di? Kung kabili ngayon ng tig 40 pesos? Okay. Yung last one is yung mga seniors natin. So, papansin nyo, may lang sila sa kanin, beef steak, chicken. Makita nyo sa video. Kasi nga, syempre, kanin is our staple food. And also, nag-iingat din sila sa health nila, kaya hindi sila mahilig kumain ng mga matatamis. Doon kumakain pa rin naman sila, pero minimize lang at saka in moderation.
Kasi mamaya tumaas ang sugar, di ka? Hi guys! So now we're gonna talk to our conclusion that Jollibee is a company that uses Undifferentiated marketing strategy. Why do we say so? Kasi nga po, Jollibee is breaking market segments. Wala sa Philippine race, sa Philippine edad, matanda ka man, bata ka man, may trabaho o wala. May trabaho ka man or tambay naman. Student or non-student, kahit na sino ay fit na fit sa Jollibee because they are offering different kinds of food and beverages. So, ayun, yun lang po. Jollibee is a company that uses a differentiated marketing strategy. So, that's all our videos. Thank you so much. Hope that it is informative. And bye! Bye, Jollibee!